Okay, kumusta kayo? Hello sa lahat. This is Justin Top News PH. Kumusta yung mga kaibigan natin dyan sa BGC? So, ngayong araw na to ngayong hapon na to, tuwang-tuwa yung mga taga-Bacoor dahil napagbigyan yung hiling ni ex-senator Bong Revilla, si Budots, na payagan na siyang mag-bail doon sa isang kaso niya, particularly yung malversation na sinacharge sa kanya together with the engineers Bulacan District 1 ng engineering district ng DPWH, yung mga naka-station dyan sa may Panday, Bulacan. Sila hindi naka-bail, pero ito si Bong Revilla naka-bail siya. So laya na siya pansamantala. Yung isa niyang kaso nakapag-bail na siya noong I think February pa siya nakapag-bail. Ang dahilan na siya ay nakulong dahil nga dito sa paratang ng mga engineer, sila Alcantara, sina Bryce Hernandez, na kasama siya sa nakatanggap ng I think 50 million or 100 million na halaga ng kickback diyan sa flood control project sa Bulacan, particularly diyan sa Pandi. Kasi ito bago mag-eleksyon, ayun ang sabi nila na naghatid pa sila ng pera kay Bong Revilla, yung mga engineers. So nakakulong siya. So ngayon, ngayong hapon na to, binigyan siya ng laya na makapagbigay na makapag-bail, kaya siya ay makakalaya na temporarily. Ang butuhan sa Division 3 ito ng Sandigan Bayan, merong kumontra, yung parang nila, chairman sa isang justice na kumontra against yung dalawa niyang associate justice. Yung pinaka-chief nila, chief ng division na yan ang bumoto against the issuance of a bill for Senator Revilla. So ngayon, medyo malaya na siya. Kung sana ganyan ang mangyayari kay Senator Marcolita at kay Senator Jinggoy, kasi sila nagpo-post din sila ng may petition din sila for that they will be allowed to post bail. Silang dalawa ni Senator Marcolita at si Jinggoy Estrada. So makikita natin, hindi ko alam kung anong division si Jinggoy at saka si Senator Marcolita. So doon din sa Payatas sila nakapiit, nakakulong. Silang ito si Senator Bong Revilla at si Senator Jinggoy at saka si Senator Marcolita. So good news yan para sa mga supporters ni Bong Revilla at ni Lani Mercado, na nakakalaya na talaga ang kanilang senator. At may mga anak niya, may mga congressman naman siyang anak, nandoon din nung paglabas ni Bong Revilla, kaya masaya yung pamilya. So yun ang latest na pangyayari ngayong hapon. Ngayon, pag-usapan natin, at bago pala tayo magpatuloy, gusto ko lang i-request na paki-like naman, paki-pindot yung like, paki-share this video, and paki-subscribe naman. If you're new to this channel, please subscribe. So, anong other topic na pag-usapan natin? Itong kahapon na nangyari, na nag-issue ng permission si BBM doon para sa BIR na pwede nilang buksan
ang tax record o tax filing, yung mga pinafile ni VP Inday Sara at kay Mans Carpio, pwede na nilang buksan kasi ito nga ang sinupina ng prosecution. So, maraming nagtatanong na may batas naman talaga. Totoo naman, diyan din na nangyari kay Noynoy Aquino nung kapanahonan ni Corona. Napabuksan naman talaga at may karapatan ang presidente na magpabukas. Pero, mayroong mga kondisyones. Ang unang kondisyon doon, kailangan ang BIR nagkaroon na sila ng assessment. Assessment yan sa pinipetisyon nilang mga tax filing. Kung meron silang nakitang mga kakaibang or anomalya or diferensya sa mga tax filing or tax record, doon na sila mag-re-request na i-allow ng presidente kasi may batas kasi dyan. The only person na pwede magpabukas niyan ay ang presidente. Kahintulad ng nangyari kay Corona, kay CJ Corona, na nabuksan din ang kanyang tax record or tax filings. So ngayon, ang tanong, nagkaroon ba ng assessment ang BIR na may anomalya o may problema yung tax income tax ni VP Inday Sara na pinail? So, dapat yun ang una. Dapat na-assess na nila. Pero sa pagkaalam ko, hindi na nila in-assess eh. Talagang bubuksan na nila lang kaagad kahit na wala pang assessment. At kung sabihin mo na itong pagbukas ng tax record ni VP Inday Sara ay magpatunay na mayroon siyang kinulimbat o ninakaw na pera, nakalabo naman yan. Unang-una, wala namang nakakita ng tax record na yan kung hindi si VP Inday Sara lang, yung nag-file lang. Kasi bawal nga titingnan eh. Kaya kahit na yung mga congressman at mga senador na nandyan ngayon sa impeachment trial court, wala pa silang, hindi nila nakita yung mga lalo na yung prosecution, yung mga tax record ni VP Inday Sara. Paano nila mapatunayan na mayroong anomalya yung tax record ni VP Inday Sara? Paano nila masabi na yan ay magpatunay na may ill-gotten wealth si VP Inday Sara or may problema undeclared na mga halaga na hindi magkatugma doon sa kanyang kita, ang kanyang net worth? Paano nila nalaman na hindi pa nga nila nakita? So parang ano rin, parang fishing expedition din. Ngayon lang nila makita, tapos sabihin nila na may anomalya to, may probative value na ito talaga ay isang ebidensya na pwede natin mai-connect doon sa ill-gotten wealth. Di ba malabo? Wala rin sila makuha ang ebidensya dyan. Yung mga tax record na yan. At ang gusto nga mangyari ni Senator Jesus Escudero, hindi yan magagamit as evidence. Magiging ano lang yan, basis kung magkano ba ang kinita na mag-asawa bago siya umupo as Vice President. So hindi pwedeng gagamitin as evidence. Klarong-klaro yung sinabi ni Jesus Escudero. Kaya bago nila ibigay yan sa mga prosecutor at saka sa respondent, titingnan muna ng kanilang mga tauhan ni Jesus Escudero. Titingnan muna ng clerk nila at siya titingnan nila kung pwede ba yan ipakita o hindi. Despite the fact na pumayag yung presidente na buksan, kasi yun lang naman talaga ang intensyon niya. Wala naman siyang intensyon na iba na talagang makonvict si VP Inday Sara. Yun ang katotohanan dyan. At pinapalabas pa ni Claire Castro that the president is doing what is legal, and that is legal daw. Isipin mo, he have no intention na may bahid na politika. Ganun ba yun? Ganun ba kasinungalingan yun? Kaya
klarong-klaro naman na walang intention, but walang ibang intention si BBM para gamitin yan na ebidensya. Pero hindi nga pwede, wala ngang value yung yung tax record na yan. Hindi yan mag-connect kung whether si BP ni Sara ay merong pagnanakaw na ginawa. Kailangan ng isang tao nga mag-prove na ang nangyaring ganyan, yung pera na yan ay kinuha ni BP Inday Sara at linagay sa kanyang account at ginamit niya sa bagay na will benefit herself. Pero hindi yan mangyari. No? Kasi wala namang ganyang witness. Yung sinasabi nilang witness na si Madriaga, wala na yun, sunog na yun. Kaya nga ayaw nilang ipresenta. Ayaw. Despite the fact na nagsasalita si Dilima na magpapatunay daw yung 125 million na mga deposito sa bangko na winidraw ng mga disbursing officer, mga PA ng DepEd tsaka OBP na magpatunay rin kay Madriaga. Ba't ayaw na ipresenta si Madriaga para makikita natin kung ano bang totoo sa mga sinasabi niya. So, yung ang question dyan, paano nga nila nalaman na ganyan ang laman ng ENCA tax record ni BP Inday Sara na wala naman nakakita niyan. Walang nakakita kasi ngayon pa lang pinabuksan pinabuksan ni Bangag wala ring mangyari dyan. Yung 5 nilang mga witnesses, wala naman nakukuha silang doon. Magpo-prove na talaga si Inday Sara ay involved sa corruption. O meron siyang ninakaw. Wala silang nahita doon sa mga pinipresental nilang witness. Kaya yan ang patunay na wala talagang kasalanan si BP Inday Sara. Hirap na hirap sila lagay ng mga paratang kay BP Inday Sara kung ano-ano na lang ginawa nila para makonvict si BP Inday Sara. At yan, so far ngayon, hindi yan mangyayari. With yung 10 days na nakaraan, times 25 million per day, 250 million na. Isipin mo. 1/4 of 1 billion ang ginastos nila for that 10 session impeachment trial days. So ganyan kalaki ang bilyonis ang mangyari niya na masasayang na pera sa kanilang desire na talagang i-convict si BP Inday Sara dahil wala na silang kalaban-laban sa 2028 elections. Wala palaban si Bangal. Yan ang gusto nilang burahin si BP Inday Sara para matupad ang kanilang mga pangarap na maghawakan yung posisyon nila perpetually. Itong si BBM. So, yun na yung sa topic na yan. Pag-usapan din natin itong tungkol sa demanda kay Senator Cayetano. Yung unang demanda na ngayon ay parang ayaw na ni Senator Lacson na ituloy yung demanda na yan dahil nakita niya na may atraso pala dyan sa SEA Games fiasco ay hindi naman si Alan Peter Cayetano kung hindi si Vince Dizon. Meron na palang kasong sinampa noon with regards to this anomaly. Talaga palang si Vince Dizon, nakala ko matino na tao yan sa BCDE. Talagang pala yan, kurakot din pala kasi nakipag-agreement niya sa isang Malaysian company with regard to the building of the infrastructure, mga building dyan sa gagamitin sa mga athlete dyan sa Clark para doon sa SEA Games. Marami palang anomalya yung transaction niya doon at yung pala joint venture pala yun, agreement, hindi pala yan build operate build and operate and transfer BOT.
Ginawa pala niya yung BOT para wala ng bidding. Kaya yung palang sinasabi ni Matibag na walang bidding, totoo pala yun. Pero ang problema, hindi naman involved si Cayetano, dahil ang pumirma diyan sa BCDE, hindi naman BCDE si Senator Cayetano, si Vince Dizon. May anomalya pa yun dahil nga ang nakalagay sa kontrata 8.5 billion ang gagastusin para paggawa ng mga building. So yun, binipresenta lang BOT para wala palang bidding. Para walang bidding. Kasi kung ilagay nila ng joint venture agreement, pwede pasukan ng ibang mga contractor na mag-construct ng building na yun at pwedeng matalo yung kausap ni Vince Dizon. So anong ibig sabihin na pinalusot nilang ganyan? Ibig sabihin nun, meron siyang natatanggap, sigurado. Kaya pinalusot niya. Ito pala yung 40 hectares pala ito. 40 hectares na lupa na doon tinayo yung mga building para nga sa SEA Games, para tirahan ng mga atleta. So, ang nangyari, nalaman ito ng isang sa opisina din ng ni President Duterte, kasi nangyari ito 2019. Ngayon, siya pang natanggal. Yung tao na yun, nagbulgar. Ewan ko kung alam ba ni President Duterte. Kasi naging busy na tayo 2019 yan sa pandemic. Kaya natabunan talaga ng pandemic yan. Kaya na-save si Vince Dizon yan. Pero ngayon, I don't know kung meron ba mag-file ulit ng kaso na yung mga ebidensya na yan, yun ang gagamitin. Ang nangyari pa rin daw doon, ang usapan 8.5. Pero lumabas, nung matapos na yung magbayaran na, 2.5 in 5 years. So, umabot ng 12.5 billion ang binayad. So, napakalaking pandaraya ang ginawa. Malaking corruption yun. Unang-una, yung Malaysian company na yun, kasi yung usapan, mag-invest ka, kailangan ang pera galing sa labas. Pera mong sarili. Kung magkano ang i-invest mo. Basta ang share ng DCDA yung lupa. Ngayon, nalalaman na itong Malaysian company na yan, wala namang linabas na pera kasi nangutang dito sa land bank para dyan sa project na yan. So, ang pera hindi galing sa labas sa Malaysia, kung hindi, dito rin nila inutang. Parang linuto sa sariling mantika yung mga Pilipino. Kaya yun ang problema ni Vince Dizon. Walang bidding, questionable yung amount. Nanluloko sila na BOT raw, build, operate, and transfer, pero joint venture pala. Then, yun ang dapat isang panakaso para kay Vince Dizon. So, si Senator Cayetano, labas na doon dahil SEA Games anong tawag nito? Organizing committee lang naman siya. Hindi naman siya talaga involved dyan sa transaction na yan. Dito siya sa activity, yung mga games. Yan siya ang nag-manage niyan. So, yan ang nangyari pala. Kaya ito si Lacson, nag-shift ng target. Ngayon, sinip niya papunta ng Taguig. Yung Ghost Project ng Taguig. So, gusto talaga niyang ipakulong si Alan Peter Cayetano. Ngayon nga, may kaso na naman si Loren. Kasama pa yung anak niya. Silang dalawa, Plunder and Graff. I think Graff ang kaso ni Loren. Pero kung kasama siya sa company, pero I don't think na kasama siya sa company. Parang pangalan lang ni Leandro Lubiste na dinimanda ngayon ng Plunder. Dahil nga daw sa solar. Paano maging Plunder kaya yun? May pera ba na involved ang pamahalaan doon na ninakaw ni Leandro Lubiste? Parang kaso rin ito ni kaso ni Marcolita na walang pera ng private individual na ginawang binigay as donation para sa campaign. O ngayon, nakasuhan ng Plunder. Sipin mo yan. Yeah. The same way with itong kaso kay Leandro Lubiste. Ganon na ganon din.
Pero dito, ang tindi ng amount na involved, 10 billion daw. Saan galing yung 10 billion? Maraming nagtatanong ng ganyan. Kaya, ang kaso na ninanakaw daw yung, yung ah, sikat ng araw, yun ang ninakaw ni Ian Rulibiste. At hindi yan binigay sa mga tao. Parang ganun ang kaso. Oh. Pinagkaitan daw yung mga Pilipino na magkaroon ng kuryente sa pamamagitan ng exclusive use nga lang siguro, exclusive use of solar ng kanilang kumpanya na dapat kung mayroon magtayo ng solar sa kanila dadaan muna. So yun ang kaso. Discuss na natin to doon sa una kong vlog. So ganyan ang nangyari diyan sa kaso ni Ian Rulibiste. At si Senator Alan Peter Cayetano, yan ang didemanda sa kanya kay yung with regards to the Ghost Project ng Taguig. So yun ang abangan natin kung saan papunta yan dahil nagkaroon na ng preliminary investigation. So expected na si Alan Peter Cayetano ay magbigay ng kanyang counter affidavit. At dito naman sa anong susunod nating topic, yung nilabas ng Abante the online magazine, online news, tabloid itong Abante, di ba? Abante News na sinabi niya doon sa balita niya na si Inday Sara ay kayang magbayad ng hard killer para ipapatay ang kanyang asawa. Isipin mo yun, paano binaluktot yung sinabi ni Inday doon sa speech niya sa Dahig, yung speech niya na nag-discuss kung anong mga linabag na mga patakaran ang ICC sa Rome Statute. Isa yun sa mga example na binigkas ni Inday Sara. At ngayon, tinitwist yan. Inisplice yung video at tinwist. Alam naman natin, itong Abante, ang may-ari yata niyan si Tambaloslos. Twist talaga nila na nagpakita daw ng violent attitude si VP Inday Sara dahil sinabi niya na ipapatay daw niya yung kanyang asawa na si Manscarpio kung magkaroon ng kirida, magkaroon ng mistress. Isipin mo paano binaluktot yung binaluktot yung statement ni VP Inday Sara. Kaya sinagot ni VP Inday Sara. Nagagalit si VP Inday Sara, sinagot niya, pinaliwanag. Tayo magpaliwanag. Ito tungkol doon sa mga biktima. Kasi narinig natin kung anong sinabi ni VP Inday Sara. Tungkol ito dun sa mga biktima ng crimes against humanity. Sinampangan nila dyan sa ICC. Sinabi nila noon na 30,000 ang biktima, nagiging 13,000. At ngayon, kalaunan, lumabas na 34 lang. Yung 34 na yan, kini-question ni VP Inday Sara kung talagang totoong biktima ba yan ng tukhang. Kung talagang mga biktima ng tukhang yan. Kaya nga, isa sa mga sample niya sa Pilipinas kasi na yung mga crime na ganyan, madali lang yan i-perform. Ibig sabihin, kung meron kang atraso, totoo naman yan kung meron kang may atraso sa'yo, pwede kang mag-hire o uupa ng hard killer na, uupa para
barilin o patayin yung kaaway mo. Yun ang ibig niya sabihin, na laganap naman sa Pilipinas ang ganyan, ang problema natin sa mga ganyang krimen. Laganap yan. At sa sample niya, malay mo, parang ganito ang pagkasabi niya, malay mo kung merong nalalaman mo na may mistress ang asawa mo, di mag-hire ka ng killer para ipapatay. Yan. Madali lang yan sa Pilipinas. Kasi laganap yan. Kaso na yan. Na umuupa ng hard killer ng 5,000 nga lang. 5,000 ang bayad para patayin yung asawa mo na nangangaliwa sa'yo. Yun ang ibig niya sabihin. Malay mo, yun ang sinama nyo dyan sa mga biktima ng tukhang na sinasabi nyo, na hindi naman totoong talagang ang dahilan dahil merong inkwentro dahil sa droga. Baka iba, kasi may mga balita rin na marami dyang mga NPA na mga witnesses dyan na sinama yung mga namatay sa inkwentro sa NPA, between NPA and government forces, sinama dyan sa 34 na yan. At meron pang namatay sa kapanahunan ni Noynoy Aquino. Noynoy Aquino ni BBM ngayon. 2023 yata namatay. Sinama pa dyan. Nahuli ng kanilang mga kapitbahay. Bakit sinama dyan sa namatay sa tukhang yung anak nito na 2023, hindi na presidente si President Duterte, si bangag na ang presidente, bakit nakasama ang pangalan niyan? Di ba na booking yun sa social media na mayroong ganyang sinama na hindi naman totoong biktima ng tukhang. So yun ang ibig sabihin ni BP Inday Sara. At siguro takot din itong Abante na ididimanda, humingi ng tawad. Humingi ng tawad na yung mga ano daw yun, yung nakuha nilang video, galing daw sa ibang media na yan ang pagkakamali nyo. Hindi nyo chinik kung tama ba yung source ninyo. Kaya klarong-klaro na talagang sinadya. Alam mo naman nga kay Martin Romualdez na media online company, yan talaga gagawa ng paraan yan na makakasira kay BP Inday Sara. Meron pang mga mga Insaymada vlogger, mga vlogger ni BBM at saka mga trolls nagsasabi pa na 5,000 lang pala si BBM, ganyan, at violente talaga si BP Inday Sara. Yun ang gusto nilang ipalabas, kaya tinitwist nila yung statement ni BP Inday Sara. Kita na natin kasi tinamaan sila doon sa mga sinasabi ni BP Inday Sara doon sa speech niya. Talagang sapul na sapul ang si BBM at saka si Trillanes at ang ICC. Kaya talagang humabol yung mga ganyang intriga, pagbaluktot ng totoong balita. Clickbaiting din yun. Kasi siyempre, maraming kung totoo bang sinasabi ni BP Inday Sara yun. Alam naman natin kung totoo ba hindi. So, ganyan ang nangyayari. So, bukas, wala namang session. Nagpahayag din si Senator Cayetano. Meron palang announcement doon sa mga members ng mga committee, ina-announce na niya. Pero paano ngayon yan? Si Loren Legarra makulong. Wala nang committee yan. Pero binibigyan lahat ng committee chairman, membership ng committee ang minority. Kaya binibigyan sila isa-isa. Kasama nga si Senator Maculita at saka si Jinggoy Estrada. So, siguro hanggang dito na lang tayo para sa episode na ito. Maraming salamat sa pagdalo ninyo dito sa Justice Champion Speech. At I hope before you leave this channel, paki-press ang like, share, and then
subscribe if you are new to this channel. Maraming salamat sa pagdalo ninyo at good evening sa inyong lahat. Salamat po.